sa isang napakalaking palasyo na napapalibutan ng mga bulaklak at fountain. Tila perpekto na ang lahat, maliban sa isang bagay. May isang hari at reyna na lubos na nagmamahalan. Ngunit tahimik ang kanilang palasyo at mabigat ang kanilang mga puso dahil wala silang anak. Tuwing gabi, madalas silang tahimik na nagdarasal. Matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, isang himala ang dumating. Sa wakas ay biniyayaan ang hari at reyna ng isang magandang sanggol na babae. Pinangalanan nila itong Prinsesa Laila. Mayroon siyang mapupulang pisngi, maningning na mga mata, at matamis na tawang maririnig sa buong palasyo. Mahal na mahal siya ng hari at reyna, kaya't ayaw nilang maranasan niya ang kahit konting lungkot. Dahil matagal silang naghintay, ibinigay nila ang lahat ng gusto ng prinsesa. Kapag gusto niya ng isang damit, 10 ang ipinapatahi para sa kanya. Kapag may gusto siyang laruan, buong silid ang pinupuno ng mga ito. Pinapakain siya ng mga katulong, binibihisan, sinusuklayan. At kahit na ang pamamasyal sa hardin ay ginagawa nilang parada para sa kanya. Naniniwala ang hari at reyna na ang pagmamahal ay pagbibigay ng kaginhawahan. Habang lumalaki si Prinsesa Laila, nagiging tamad at spoiled siya. Mahilig siyang magreklamo sa maliliit na bagay at utusan ang mga katulong ng walang kabaitan. Ngunit hinahangaan siya sa kanyang kagandahan. Ang kanyang buhok ay napakakinang, tila gintong nagniningning sa ilalim ng araw. Noong 16 years old na si Prinsesa Laila, isang bagong katulong ang itinalaga sa kanyang silid. Ang pangalan niya ay Mia. Mabait, mapagkumbaba, at masipag si Mia. Magalang siyang bumabati sa lahat at kusang tumutulong sa iba kapag tapos na ang gawain niya. Ngunit ang tunay na espesyal sa lahat ay ang kanyang buhok na kulay pilak at asul. Ito ay mahaba, mapino at kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Agad itong napansin ng prinsesa. Noong una, napuno lamang siya ng pagtataka. Ngunit kalaunan, ang pagtataka ay naging paghahambing. At ang paghahambing ay naging matinding inggit. Bakit mas makinang at mas espesyal ang buhok niya kaysa sa akin? Pagmamay-ari ng prinsesa ang lahat ng kayamanan sa kaharian. Ngunit may isang bagay na hindi niya makuha, ang magandang buhok ni Mia. Pinahiran siya ng mga langis at mamahaling krema, ngunit walang nagbago. Lalo niyang kinamumuhian ang sarili niyang refleksyon. Madalas na pinag-uusapan ng ibang katulong ang kagandahan ni Mia. Maging ang hari at reyna ay humahanga rin sa kanyang buhok. Bawat papuri kay Mia ay tila tinik na tumutusok sa puso ng prinsesa. Mia, sumama ka sa akin. Isang hapon, tuluyan ng nilamon ng inggit ang prinsesa. Dinala niya si Mia sa pinakamalayo at pinakamadilim na silid ng palasyo at pinaupo ito sa harap niya. Tahimik na nagsalin ang prinsesa ng pampatulog sa gintong kupita. Binigay niya ito kay Mia. Nag-alinlangan si Mia dahil bihirang maging mabait ang prinsesa, ngunit kailangan niyang sumunod. Dahan-dahan niya itong ininom. Ilang sandali lamang, bumigat ang kanyang mga mata at nakatulog siya ng mahimbing. Kumuha ang prinsesa ng gunting at maingat niyang pinutol ang mahaba at makinang na buhok ni Mia. Kinabukasan, walang maalala si Mia nang mahawakan niya ang kanyang buhok na puno ng luha ang kanyang mga mata. Sinisi ng prinsesa ang ibang katulong. Bilang parusa, pinagtrabaho sila sa ilalim ng init ng araw.
Si Mia, tahimik lamang niyang ipinagpatuloy ang kanyang mga tungkulin. Walang nakakaalam, ngunit nakita ng engkantada ang kalungkutan ni Mia at ang kalupitan ng prinsesa. Nagpa siya ang engkantada na panahon na para sa hustisya. Kinagabihan, pumasok ang engkantada sa silid ng prinsesa. Pagsapit ng umaga, isang malakas na sigaw ang bumungad sa buong palasyo. Takbo ng takbo ang prinsesa sa pasilyo habang sumisigaw sa matinding takot, labis na kinilabutan sa kanyang itsura. Anong nangyari sa maganda kong buhok? Ang pangit ko! Kasabay nito, nagsimulang humaba ang buhok ni Mia. Mas makinang at mas maganda kaysa dati. Sinubukan ng hari at reyna ang lahat upang maibalik ang kanyang buhok sa dati. Mga doktor, gayuma, mamahaling langis, ngunit walang naging epekto. Lahat ng katulong ay naparusahan dahil walang nakakaalam kung sino ang gumalaw sa buhok ng prinsesa. Isang gabi, bumisita ang engkantada sa kanyang panaginip. Matatanggal lamang ang sumpa kung aaminin mo ang iyong kasalanan. Sabi ng engkantada. Pagkagising ng prinsesa, umiyak siya. Una sa takot at sa huli ay sa matinding pagsisisi. Lumabas siya ng kanyang silid ng mahinahon at walang suot na korona. Humingi siya ng tawad sa mga katulong. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, dala ang pusong puno ng pagsisisi, pinuntahan niya si Mia. Nagpakumbaba siya sa harap nito at inamin ang lahat ng kanyang ginawa. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sana ay mapatawad mo ako, Mia. Pinatawad niya ang prinsesa at marahan silang nagyakapan. Mula noon, nagsimulang magbago si Prinsesa Leila. Makalipas ang ilang araw, habang kasama niya si Mia sa hardin, isang mainit na gintong liwanag ang bumalot sa kanya. Bumalik ang kanyang buhok, ngunit hindi na bumalik pa ang prinsesa sa dati niyang ugali. Si Mia ay ginawaran ng mataas na posisyon. Hinangaan siya ng lahat dahil sa kanyang kabaitan at tahimik na kumpiyansa. At si Prinsesa Leila ay naging isang mabuti at mapagkumbabang pinuno. Namuno siya ng may malasakit at karunungan, habang hindi kailanman nakakalimot sa aral na kanyang natutunan.